Kamusta? Sa episode na ito, tatalakayin natin ang isang paksa na napagdaraanan ng marami sa atin, ang proseso ng paghihiwalay. Ang paghihiwalay ay isang napakahirap na desisyon na kailangan pag-isipan ng mabuti at gawin ng may paggalang sa mga damdamin ng ating kasintahan. Sa pamamagitan ng pagtalakay sa topic na ito, layunin nating bigyan ng gabay at kaalaman ang mga taong nasa sitwasyon na ito at maiwasan ng komplikadong pakikipag-break sa girlfriend. Hanggat maaari ay ayaw nating makasakit ng damdamin at umaasa na may forever. Ngunit may mga bagay na kailangan talagang tuldukan. Narito ang ilan sa maaari mong gawin para mabawasan ng konti ang sakit na pwede mong idulot sa girlfriend mo at mapanatili o pagdating ng panahon ay magkaroon ng chance ang friendship. Paalala, pag-isipan munang mabuti ang gagawin at ang mga dahilan kung bakit gustong tapusin ang inyong relasyon. 1. Pumili ng tamang oras at lugar. Piliin ang tahimik na lugar na walang maraming distractions. Maglaan din ng sapat na oras. Huwag magmadali. Hindi biro ang pakikipaghiwalay. Ngunit, huwag din namang i-delay ng matagal. Sabi nga nila, habang pinatatagal, lalong sumasakit. 2. Huwag makipag-break sa phone o messenger. Kailangan in person para makapag-usap kayo at magkaroon ng kasagutan ang lahat bago kayo maghiwalay. 3. Asahan na magiging emosyonal ang pag-uusap. Hindi lang para sa girlfriend mo, kundi pati rin sa'yo. Kahit na pinaghandaan mo na ito, makakaramdam ka pa rin ng kirot. Huwag itago ito. Mas mainam na makita ni GF para malaman niyang naging mahalaga siyang parte ng buhay mo. Huwag ding ma-distract sa emosyon niya. Kailangan firm ka sa desisyon mo. Para rin ito sa kanya, mas madali siyang makaka-move on. 4. Be honest but gentle. Sabihin ang totoong nararamdaman at dahilan ng pakikipaghiwalay. Pero huwag isisi sa kanya ang iyong desisyon. Ikaw lang ito, kaya huwag mag-focus sa kakulangan niya. 5. Magbigay ng paliwanag. Kahit nasabi mo na ang dahilan, ipaliwanag pa rin ang pinagmulan ng pakikipaghiwalay. Kapag tinanong ka kung bakit, dagdagan ang paliwanag. Ang pagtatanong niya ng bakit ay paraan niya ng pagproseso ng nangyayari. 6. Be clear. Dapat sabihin mo ng maayos na nakikipaghiwalay ka na and it's over. Huwag gumamit ng mga salitang I need space or magpapahinga muna. Malilito siya. Aakalain niya na hindi pa ito ang katapusan. Pwede mong sabihin na I'm sorry I'm ending this o this is the end o I can't be your boyfriend anymore para di siya malito at magkaroon din siya ng closure. 7. Huwag sabayan ang galit niya. Natural lang na magalit siya. Huwag makipagsagutan at magtaas ng boses. Alalahanin mong ikaw ang nakikipag-break at ikaw ang dahilan ng kanyang pain. 8. Panatagin ang loob niya. Makakatulong ang paghawak ng kamay niya o yakap kung papayag siya. Sabihin mo yung mga magagandang bagay sa ugali niya o pagkatao niya. Magkakaroon siya ng confidence at mababawasan ang lungkot niya. 9. Huwag magpaasa. Kung pagkatapos ng breakup ay ayaw mo na ng may kaugnayan sa kanya, sabihin ng malinaw. Huwag mong sabihin na maaari pa kayong maging magkaibigan kung hindi mo naman talaga ito intensyon. Sabihin mo na mas makabubuti sa inyong dalawa kung hindi na muna kayo makikipag-ugnayan sa isa't isa. 10. Pagkatapos ng lahat, huwag ipagkalat sa mga tao na break na kayo kung hindi naman tinatanong. Hayaan mong manggaling sa kanya ang confirmation. Sa pagtatapos ng video na ito, umaasa ako na nakatulong ako sa inyo na magkaroon ng mas mabuting pangunawa sa proseso ng pakikipaghiwalayan sa inyong girlfriend. Tandaan, ang paghihiwalay ay isang mahirap na desisyon
at masakit na proseso na kailangang gawin ng may paggalang at pagmamahal. Mahalaga na maging tapat, maging maingat sa pagpili ng mga salita at makinig sa mga damdamin ng iyong kasintahan. Sa pamamagitan ng pagiging sensitibo at maayos sa iyong pagkilos, maaaring mapagaan mo ang paghihiwalay at mapanatili ang respeto at dignidad sa pagitan ninyong dalawa. Salamat sa pagtutok. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel para sa iba pang mga video at payo ukol sa relasyon. Hanggang sa muli, paalam!